Hello everybody, my name is Zildjian Enzosi Cabiles and I am from 8P St. Thomas. Today for this video, I will be showing you guys how I wash the dishes. And also for this video, I will be showing you guys some of the things I do and maybe I'll even share some tips with you. Now let's go. All of this and putting it in the sink to make space for where I'm gonna put all of the washed dishes already. So let's take these, put it in the sink. This all of the cups. Oh no, actually, all of the cups I leave them on this side of the counter because they don't take that much space. I'm gonna put now all of the pots and pans. I put them on the side of the counters too because I will wash them after. Now that's done. Pero una is ayusin na natin tong drain na to. So ikuha natin to dahil dyan na kukuha lahat ng mga tanggal natin tong mga non-biodegradable debris. Tapos lagay na natin dito. At para din yan, para hindi siya magbara. Ang unang-una kong binabanlawan ay ang mga plato. Move lang natin to ng onte para makita nyo kung saan ko nilalagay. Dito ko nilalagay lahat. Ganyan. Yan. So, dapat pag nagbabanlaw ka, need mo talagang i-check na walang sabon na naliwan. And since maliit lang to, ang ginagawa is minamaximize ko yung space talaga. So, pinagsiksik ko para lahat is matuyo. Next naman may binaban naman kaya mga bowl. Sorry, okay, next naman ay ang chopping board. Next naman na yung favorite ko na banlawan ay ang mga spoon and forks. So sa mga spoon and forks, medyo tamad ako eh. So ang ginagawa ko is pinagsasabi ko na lahat to. Pero dapat sinacheck ko talaga is nabandawan lahat ng sabaw. Ay, ng sabon. Sabaw. Ganyan. Nabandan ko. Hinihinas ko in between. Tapos pababa para dumalaw yung tubig pababa. Tapos yung sinacheck ko. Tapos sinacheck ko if may sabon pa. If wala na, ilagay na natin ito.
Next naman ay ang mga sandok. Next naman itong mga malaking bowl. Next naman ay yung mga baso. So ito medyo mahirap dahil usually ay nawawalan na ng space para sa mga baso. Pero if there is a will, then there is a way. So yan, pinagpapatong-patong ko na lang. After na itong mga baso, next naman, which is the last, ay ang mga kaldero. Okay. Now we're moving on to the second to the last step. Kinukuha ko ang basahan. So, binabanlaw-banlaw ko para mawala lahat ng mga inabsorb ng maging tubig na. Tapos, yun, pinipisil-pisil na lang. And minsan, if medyo mabantot, ilalaban ko gamit itong sabon na tubig at detergent. Nilagyan natin, tapos tubig. Tapos ilabhan-labhan natin para mabango ang ating countertops. Dagdagan ng tubig. Tapos pag okay na, panlawan na lang. So yan, i-dry natin as much as possible. Tapos ito na ang next step. Kusog ko lang ito. Dito. So sa step na to is pupunasan natin ng countertops. Pero una ay ang stove. So electric stove ang gamit namin. So need ng so allowed siyang punasan, pero na-unplug ko pa muna para di siya mag-on ng biglaan. So ipunas natin lahat ng mga natalsik ng mga mantika. Pag malinis na yung parts around. Pag malinis na, move na tayo sa dito, sa side na to. So ang gagawin natin ay lahat ng countertops ay aanuhin natin. Pupunasan. Pati lahat ng mga sabon, pupunasan din natin. Swerte tayo ngayon at dalawa ang ating punas. Kaya lahat pupunasan natin. And since ang countertops namin is tiles, so meron siyang mga maliliit na space in between, parang itong line na to, ginagawa ko is kinascrub ko talaga yung loob para malinisan.
Because ayaw natin ng mabahong kusina. Lahat yan, pupunasan natin. At pag okay na ang countertops, halin na kayo. Next naman na pupunasan ay ang lababo. So, ganyan lang natin. So, tanggalin natin itong mga trash na ito at itapon natin. Okay. First, i-rinse natin lahat ng mga natirang mga pagkain. Yan. Lahat yan. Tapos, itapon sa nabubulok. Lahat yan. So, meron akong itong brush. At nilalagyan ko ng itong sponge. Lagyan ko ng sabon. Lagyan ko ng tubig. Tapos, i-squeeze lang natin yung sabon. Nagdagan pa na. Ayan. Tapos, scrub ko na. Because of course, after isang napakahabang araw, need din natin i-scrub ang lababo. At after na natin banlawan na natin. So, italsik-talsik ko lang yung tubig sa mga parts na may sabon pa. Tapos pag okay na lahat, punasan na natin yung sides. And then yun lang itong mga parts na dugit-dugit pa. After nyan, lapag lang natin ito ng mga punas. Iwan na natin. Now, to our last step. Itong nabubulok. So, ang gagawin natin is itatali natin ito. Tapos, tanlawan lang natin ito. Tigit siya. Okay. Ayan. Punas-punas. After nyan, dadalhin na natin ito sa last. So, let's take this baho. Sa labas. Now, balik sa kusina. Meron pa tayong isang bonus step. Sabihin natin. Ayan. So di ba yung floor, basa-basa pa siya. So, ang ginagawa ko is ginagawa na ay mop. So, mop lang natin para malinis siya. Tapos pag na-mop na, itabi na yan.
Ayan. Maghugas ng kamay for one last time. Sabon ng detergent para matanggal yung amoy ng nabubulok. And you're done. Now that's how I clean my kitchen, how I keep it organized and tidy. So yeah. Bonus part, I will show you guys the after results. So, diba? Taray. Yan, napunas. Yung stove, walang kahit anong mantika. Tas yung floor na mop. Oh, tas yung lababo. I mean, I guess meron pa yan, pero ignore that. Pero kita mong linis, taray. Tapos nakalapag lang dyan. Walang laman yung nabubulok. Nakasabit lahat itong mga ginagamit. Pati itong mga to. Organized yung mga ingredients. Tapos yung mga ganyan. Oh, ha? Now, that's all. Thank you guys so much for watching. And I will see you guys next video. Bye!